Samantala, wala namang reklamo ang mga pasahero kahit naaabalan sila sa matinding security check sa bus terminal at istasyon ng MRT. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, saksi si James Velasquez. James? Igan, matapos nga pasabugin ng isang bus sa EDSA Makati kahapon ay doble na ang paghihigpit sa seguridad sa mga public transport system tulad ng MRT at mga bus terminal ngayong araw. Hindi na mga uniformed at civilian personnel ang mahigpit na nag-i-inspeksyon dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ngayong gabi, mayroon na rin mga pulis sa rumoronda para tingnan kung may mga naiiwang bagahe o taong kahinahinala ang mga kilos. Bahagi raw ito ng full alert status sa idineklara ng Philippine National Police sa lahat ng mga vital installation tulad ng mga bus terminal. Dito kami nakafocus sa mga matataong lugar para ma-prevent natin yung nangyari ng mga nakaraan. Maliban sa PNP, may pinapaikot din mga K9 unit na nag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Hanggang sa loob ng mga bus, sinusuyod ng mga ito. Sa Cubao Station ng MRT naman, mahigpit din nag-inspeksyon kahit pa rush hour, dahilan para humaba ang pila. Bago pumasok sa platform, binubuksan at binubusisi ng mga gwardya ang kanilang mga bitbit. Ang mga pasahero, aminado mang naabala dahil lalo sila natatagalan sa pila, tanggap naman daw mas pinahigpit na seguridad. Mas safe po talaga kasi di ba sa nangyaring bombing, mas safe talaga kasi mas safe kaysa sa sumakay ka sa bus. Mas okay siya kasi nakakatakot yung nangyari nga kahapon. Para maiwasan po yung mga hindi ka nais-nais po, ma'am. Kasi mas maganda ako, sa highway patrol din pa ako. Mas maganda po yung ganyan, mas maganda higpitan po sa pasana para... At iga dahil nga doon sa nangyari kahapon ayon sa Araneta Center Bus Terminal, nananawagan sila sa mga pasahero na maging mapagmasid at agad lumapit sa mga puwersa ng PNP at sa kanilang mga gwardya para i-report kung may nakita sila mga kahinahinala dito sa terminal. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Malaking dagok daw sa mga bus operator sa Metro Manila ang pagpapasabog ng bus sa EDSA Buendia. Kaya mungkahi nila doble higpit pa sa seguridad sa mga bus, pati na rin sa mga sakayan at babaan. Saksi si Julius Segovia. Hindi pa rin humaharap ang may-ari ng Newman Goldliner bus na sumabog sa EDSA Buendia. Sinadya namin ang opisina ng Newman sa Caloocan, pero gwardya lang ang nakipag-usap sa amin. Gayunman, ayon sa LTFRB, magpapaabot naman daw ng tulong ang Newman sa mga naging biktima ng bus explosion. Alinsunod na rin sa panuntunan ng passenger insurance, 12,500 pesos na tulong medikal sa mga sugatan at 60,000 piso sa mga namatayan. Nakikisimpatsya ang Metrobus Transport Operator sa sinapit ng isa sa 11 bus units ng Newman na bumabiyahe sa Metro Manila. Patunay lang daw itong kulang pa ang proteksyon para sa industriya ng transportasyon, kaya suwestyon nila maglagay ng red signal sa bubong ng mga bus para makita agad ng kinaukulan kapag may di ka nais-nais na pangyayari. Kailangan ding may alarm sa loob ng bus na konektado halimbawa sa estasyon ng pulis. Dapat din daw ibalik ang police marshal sa mga bus at magpwesto ng K9 units sa mga babaan at sakayan. Yung talaga pong tayo ay seryoso sa ating pangangalaga at pagbibigay proteksyon sa bayan, siguro naman po hindi mabigat na gastusan to ng ating pamahalaan para po masiguro ang kapakanan ng mas nakararami. Madali sa aming mag-impose. What holds us back is, siyempre, yung expenses nila. Magda-dialogue kami sa kanila. Kaya nyo ba? Kung di raw kasi magdadagdag ng seguridad sa mga bus, ayon sa mga operator, tiyak na unti-unting mamamatay ang industriya nila. Nakita namin ang naging pagbaba ng volume ng pasahero dahil sa naging pangyayaring to. Bukod sa mga pasaherong nagdadalawang isip na sumakay sa mga bus, pati raw mismong ilan sa mga bus driver at konduktor natatakot na rin pumasada. Pero sa kabila niyan, sabi ng ilan, kailangan pa rin daw kumayod. Medyo kinakabahan ako pero kailangan eh. Kasama po sana buhay yan eh. Kasama sana buhay, kumbaga nakasalala yung pamilya namin. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Hindi lang sa mga otoridad, kundi pati na rin sa mismo mga pasahero ng mga pampubliko sa sakyan, nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Ang tips ng mga security expert para sa mga commuter sa report ng saksing si Joseph Moro. Kung madalas kayong sumakay sa mga pampublikong sasakyan tulad ng bus, LRT o MRT, paano nga ba kayo makakasiguro na makakaiwas kayo sa peligro? Tinanong namin ang ilang bumabiyahing pasahero.
syempre maging aware ka dun sa mga kasama mo, di ba? Pagka may naiiwan naman na, yun, suspicious na bagay, yun. So, syempre, report mo naman sa conductor o kaya sa driver. Be attentive sa kasama mo, bukod sa kasama mo, sa mga katabi mo, ganun. Ayon sa isang safety expert, ang pagiging alerto ng araw sa paligid at sa mga kasabay sa biyahe ay makakatulong sa pag-iwas sa disgrasya. Maging mapagmatsyag daw lalo na sa mga bag, kahon o anumang kahinahinalang bagahe na basta-basta na lamang iniiwan. At sa mga taong tila kabado, hindi mapakali at kahinahinalang kumilos. Remember, the guy is a professional. Kinakabahan niya kasi matagal na nilang pinaplano to. They're just choosing the bus. Matagal nilang pinaplano yun. So, pinagpapawisan yung mga tao. They'd like to get it over with. So there's a certain level of nervousness that you might be able to pick up. May payo naman ang grupong OSI Incorporated, grupo ng mga security experts sa publiko kung paano maspatan ang mga may binabalak na masama. Karaniwan daw naka-jacket ang mga ito para itago ang mga armas o bombang dala, nakakap o sunglasses para maitago ang muka. Madalas umuupo ang mga kriminal sa likod o gitna ng bus para hindi mapansin at biglang bababa sa hindi naman karaniwang babaan. Kung may kahinahinalang bagahe sa bus o anumang pampublikong sasakyan, isumbong daw agad ito sa konduktor o driver at kaya umupo malapit sa exit o driver para mas ligtas. Sabi ng mga security expert, hindi lamang sa mga otoridad na kasalalay ang ating kaligtasan. To be more participative in terms of the nation's security. Let's report these things. I mean, trabaho ng police to check it out. Never mind if it's a false alarm. Better false than one that would kill 4 people and injure maybe 2 dozen. Yeah, because you didn't care. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, pinagtibay na ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na nagsasabing guilty ang 3 nahatulan sa 2005 Valentine's Day bombing. Sinintensyahan ng reklusyon perpetua sina Gambal Baharan, Angelo Trinidad at Romat Abdurohim. 4 ang namatay ng pasabugin ng RRCG liner bus sa EDSA Ayala noong February 14, 2005. Unang sinintensyahan ng Makati RTC ng death penalty ang 3. Pero dahil sa inalis na ang parusang kamatayan, ibinaba ito sa reclusion perpetua ng Appellate Court. Of course, the testimony of the state witness was considered, no? And the plea of guilt, no? by the accused, no? on the charges. At sama-sama natin saksihan, National Football Team na Azcals. Pinagkaguluhan sa kanilang pagharap sa hearing ng Senado. Hollywood teen actress na may dugong Pinoy, nominado bilang Best Supporting Actress sa Oscar Awards. Sa Tokyo, Japan, ang kotse na mukhang tsokolate mula sa kulay hanggang sa hubog. Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.